Nitong hapon mga kapatid, kung lolobin po ng Diyos, tatapusin na po natin ang chapter 7 of the Gospel of John. And dito ho natin nakita kung ano po ang naging response ng mga Hudyo and specifically ng mga Pariseo sa mga statements ni Kristo. Sa ating nakaraang na pag-aaral, nakita ho natin that lahat ng sinasabi ng ating Panginoon ay naghahatid ng controversy sa mga Hudyo. Dahil po dito, natutunan po natin, right after the Lord Jesus Christ was teaching the truth, marami pong dibisyon ang naganap sa mga tao. May mga dibisyon na humahantong sa iba na ang kanilang paniniwala kay Jesus na siya na nga ang Kristo. Habang ang iba naman, hindi siya pwede bilang Kristo dahil nanggaling siya sa Galilee. Ang Kristo na alam natin na ayon sa kasulatan ay manggagaling sa Bethlehem. At meron naman na nais po na dakpin ang ating Panginoon na hindi po nila matanggap ang kanyang mga sinasabi. So masasabi po natin that sa ating nakaraang na pag-aaral in verses 40 to 44, there was a lot of confusion, a lot of divisions taking place dahil po sa pangangaral at katuruan ng ating Panginoon. Pero sa mga huling talatang binasa po natin nitong hapon, na kung loloobin po ng Diyos magbibigay po sa atin ng great conclusion kung saan po natapos ang paniniwala ng mga tao tungkol kay Kristo. From verses 45 to 52, we could say, this is the fruit of unbelief ng mga taong ayaw kumilala sa ating Panginoon. When we talk about the word unbelief, mga kapatid, usually itong salitang unbelief ay yung complete opposite ng salitang belief. When we use the word believe in a biblical sense, what we mean is, lalo na sa konteksto ng kaligtasan, I am placing my whole confidence sa gawa at persona ng Panginoong Jesus. I believe siya yung sinugo ng Diyos. I believe siya ay Diyos na nagkatawang tao at siya yung ikalawang persona ng banal na Trinidad. I'm placing my confidence, my assurance, my certainty, my life in Christ. That's what we believe. And that's what is meant in the Gospel of John pagdating sa salitang to believe. Pero yung opposite ng salitang naniniwala, yung opposite ng salitang believe o sumasampalataya is the word unbelief. And the word unbelief, mga kapatid, put simply is yung failure to recognize, yung failure to accept, the refusal to acknowledge kung sino si Kristo at yung mga katotohanan na lumalabas sa kanyang bibig. Kung ang belief kay Kristo ay humahantong po sa buhay na walang hanggan, ang unbelief naman ay humahantong sa espiritual na kamatayan. O kung tawagin po sa other parts of the Bible, ang ikalawang kamatayan, which is the lake of fire. Pero dito, kung tatanungin po natin, ano po ba ang nagiging bunga ng mga taong hindi naniniwala sa Ebanghelyo? Hindi naniniwala sa katuruan ni Kristo na nakasaad sa Biblia. Kung titignan po natin ang bunga ng mga Pariseo na hindi naniniwala kay Kristo, it is quite interesting kung ano po yung kanilang karakter na dumalabas kapag hindi nila matanggap ang katotohanan. Ayon po dito, sa verse 45, bumalik ang mga gwardya ng templo sa mga namamahalang pari at mga Pariseo na nag-utos sa kanila na dakpin si Jesus. Tinanong sila ng mga ito, bakit hindi niyo siya dinala rito? Sumagot sila, ngayon na po kami nakarinig ng katulad niyang magsalita. Sinabi ng mga Pariseo, kung ganoon, pati kayo ay naloko rin ng taong iyon. Nakagaya po na nabanggit ko po sa inyo kanina, may bunga na makikita po natin sa mga Pariseo, sa mga seksyon na ito, na magpapakita ho sa atin that yung bunga na kanilang hindi pananalig at walang pananampalatay kay Jesus
ay humahantong po sa 3 punto. Number 1, ang kanilang rejection of the claims of Jesus. Ang taong may unbelief tungkol kay Jesus reject the claims of Christ. Well, ano po ba yung claims of Christ? Well, nung nangangaral po ang ating Panginoon, maraming taong namamangha sa Kanya. Walang kagaya nitong Jesus. Kung mangaral siya, kung magturo siya, may otoridad na hindi kagaya ng mga iskriba, na hindi kagaya ng mga guro. At dahil po dito, nagkakaroon po ng galit at inggit ang mga Pariseo. Ang taong may pananampalataya kay Kristo ay hindi maiinggit kapag nakarinig sila ng salita ng Diyos. Hindi sila magkakaroon ng galit sa puso, kundi matutuwa pa dahil napupuno ang kanilang puso at isipan ng katotohanan. Pero ang mga Pariseo iba. Nagagalit sila dahil naaagawan sila ng mga miyembro. Umaalis ang mga tao sa kanila. Naiinggit sila dahil hindi nila matanggap na itong Jesus na para sa kanilang paningin na hindi naman pumasok sa eskwelahan, hindi naman inaralan ng mga sinagoga, wala naman tinapos na rabbinical bachelor's degree sa kanilang mga sinagoga, and yet marami ang nakikinig sa Kanya. And yet we see, mga kapatid, that yung plano ng mga Pariseo na dakpin si Jesus, inuutusan po nila ang mga alipin po na ito ng sinagoga, pumunta kayo kay Jesus, dakpin mo siya, dalin mo siya rito, pero hindi nagwagi ang kanilang plano. Bakit? Because ang narinig po nila na lumabas sa bibig ng isang lingkod na kanilang isinugo upang dakpin si Jesus ay ito. The reason why hindi namin siya hinuli, dahil walang kagaya niya pagdating sa pagtuturo. So ano po ang naging bunga ng unbelief ng mga Pariseo? Instead of matuwa, instead of magpasalamat sa Diyos, instead of tanggapin po nila ang patotoo ng ibang tao tungkol sa kay Jesus, ang ginawa po nila is this: inatake po nila ang karakter ng alipin. How? Verse 47 says, sinabi ng mga Pariseo, kung ganoon, pati kayo ay naloko na rin ng taong iyon. Yan ang makikita po natin sa mundo. Tuwing, mga kapatid, hinahatid po natin ang magandang balita tungkol kay Kristo, marami mga tao na nagsasabi na masyado marunong, na alam mo, bata, alam mo, anak, alam ko na yung mga yan eh. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. At hindi lang yan, nadaya ka na rin. Marami ka pang kakainin para makuha mo yung nalalaman ko. In other words, they do not attack the doctrine, they attack the person. Yan ang bunga ng unbelief sa mga Pariseo. Hindi nila inaatake ang katotohanan o yung patotoo ng katotohanan, kundi ang inaatake po nila ay yung mga taong naniniwala sa katotohanan. So instead of sabihin po nila na mali ang aral ni Kristo dahil ito ang nakalagay sa kasulatan, what they would say is, naloko ka na. Yan ang bunga ng unbelief. Nadaya ka na. Naloko ka na. Wala kang alam. Mangmang ka. Natatandaan ko po, mga kapatid, that may mga kabataan po noon many years ago na sumampalataya po sa magandang balita ni Kristo. They became very dedicated to the ministry. They became very dedicated to the gospel of Christ. At nung mabalitaan po ng mga magulang how dedicated they are to the church and to the doctrines of Christ, sinabi po nila, niloloko mo lang ang mga bata. Walang alam ang mga batang ito. Bakit hindi kami ang iyong subukin? Bakit hindi kami ang iyong aralan? Yung mga inaaralan nyo, yung mga bata na yan. Walang alam yung mga yan. Madali lang sila lokohin. Bakit ganun ang bunga ng pananalita ng mga ito? Is because unbelief that targets the individual and their intellectual understanding of the Word and of Christ assumes matalino sila. Tandang-tanda ko ho nun, mga kapatid, nung
hinahayuan po ng mga kapatiran in this church ang Garden City. Halos lahat ng mga nakakausap po nila ay may mga edad na ho. And at least 98% na mga nakakausap po namin tungkol sa Ebanghelyo, lagi ito ang nagiging sagot. Alam ko na yan. Marami ka pa, iho, kailangan malaman. So, ang bunga pala ng unbelief, hindi lang aatakihin po nila ang iyong karakter, ang kaalaman, kundi ang rason din kung bakit po nila inaatake ang statement po ninyo is because ina-assume po nila marami na silang alam. Na sa madaling salita, bakit ganito ang pananalita ng mga Pariseo? Ito yung kinalabasan eh. Kaya ka naloko dahil wala kang alam. Hindi kami kahit kailan maloloko. Dahil aral na kami. That's unbelief. Unbelief does not have any, we could say, desire to listen. Unbelief will not give the chance for an argumentation. Unbelief will not give you the chance to clarify what you mean. Ang bunga ng unbelief is sarado sa lahat ng ebidensya. Biro mo, nagpatotoo na mismo yung sinugo nila. Katiwala nila itong sugo na ito. Naniniwala kami, nagtitiwala kami na kapag isinugo ka namin upang dakpin si Jesus, magaganap ito. May tiwala kami sa iyo. Pero sa pagbalik po ng alipin, kung sino pa yung inaasahan po nila na magdadakpik po kay Jesus, yun pa ang nagpatotoo tungkol kay Jesus. Kaya ang unang inatake ng mga Pariseo in unbelief is that they criticize the individual by saying, pati kayo ay naloko na rin ng taong iyon. Pero that's not the only time na nabanggit po in this chapter na may mga tao po that apparently naloko ni Kristo. Kung itataas po natin ang basa sa talatang 12, in verse 12, tignan niyo po ang nakalagay sa versikulo 12. It says, maraming bulong-bulungan ang mga tao tungkol kay Jesus. May nagsasabi, mabuti siyang tao. Sabi naman ng iba, hindi. Niloloko lang niya ang mga tao. So again, inulit na naman po yan sa ating nabasa po kanina that para po sa mga Pariseo, because of their unbelief at hindi nila matanggap na may sumusuporta sa pagtuturo ng ating Panginoon, the conclusion is, naloko ka na rin. Secondly, hindi lang po yung alipin ang kanilang inaatake, maging yung mga tao na kokonti lamang ang kanilang kaalaman sa kasulatan. Basahin po natin ang verse 48. May nakita na ba kayo mga pinuno o mga Pariseong sumasampalataya sa Kanya? Wala. Mga tao lang na walang alam sa kautusan ni Moises ang sumasampalataya sa Kanya, sumpain sila ng Diyos. Now, tignan niyo po yung movement of unbelief. Ang unbelief po in this section, they first attack the slave, and now they're attacking the crowds. Pero ano po yung kanilang tutol sa mga tao? Dahil hindi aral ang mga Hudyong ito na naniniwala kay Kristo, they are accursed. Sinumpa sila ng Diyos. Now, maaari ho natin tanungin, bakit ganito ang pananalita ng mga Hudyo? Bakit po nila sinasabi, sinumpa ng Diyos ang mga taong walang alam sa kautusan? Well, kung tutuusin, may mga tradisyon na lumilitaw po ng mga panahong ito na itinuturo ng mga rabbis. At ito po yung mga popular na tradisyon na itinuturo ng mga rabbis pagdating sa pag-aaral. Para sa kanila, hindi sapat na mapag-aralan lamang ang kautusan ni Moises. Kailangan pag-aralan mo rin yung tinatawag na Mishnah. Yung katuruan, yung komentaryo ng mga rabbis patungkol sa kautusan. In other words, kapag hindi mo na-memorize ang Mishnah at hindi mo minemorize ang kautusan, sinumpa ka na ng Diyos. Yun ang kanilang paniniwala.
Kung pag-aaralan po natin ang Mishnah, napakakapal ng aklat na yan. Matter of fact, kung natatandaan po natin sa ating pag-aaral of John 5, bakit madalas na sinasabi po ng mga Pariseo, yung mga guro, mga iskriba ng Israel, bawal magbitbit ng anuman mattress on the day of Sabbath? Wala namang binabanggit sa kautusan. Saan po nila nakuha yung ganyang klaseng katuruan? The Mishnah. Mga tradisyon na inilalapat po nila sa mga tao bilang pabigat na hindi naman itinuturo ng salita po ng Diyos. So para sa mga Pariseo, kaya naniniwala ang mga ito dahil unang-una, wala silang alam, mga mangmang sila at sinumpa sila ng Diyos. Tignan mo yung nagagawa ng unbelief. Puro atake sa karakter ng mga taong naniniwala o nagpapatotoo tungkol kay Jesus. Una, yung alipin, naloko ka na. Pangalawa, the crowds, mga mangmang, wala kayong alam. Mga hangal, sinumpa kayo ng Diyos. And it is quite interesting mga kapatid, yan din ang naharap ni Pablo, o nakaharap rather ni Pablo sa aklat ng unang Korinto. May mga taga-Korinto na dahil po tinataas po nila ang rhetoric, tinataas po nila ang pagiging matalino, tinataas po nila yung eloquence of speech, na hinahatulan na po nila si Pablo by saying, ayaw namin kay Pablo, gusto namin kay Apollos, gusto namin kay Cephas kasi magaling sila, matalino sila, mahusay sila. Kaya nga ang sabi po ni Pablo pinili ng Diyos yung mga itinuturing mahihina dito sa mundo upang ipahiya ang mga nagmamataas, ang mga nagmamarunong, yung mga kinikilala sa mundo na mahuhusay, magagaling. Wala sila pinagkaiba sa mga Pariseo. Dahil sa mga Pariseo, sila lang ang magaling. Sila lang ang interpreter of the law. Sila lang ang iskolar ng kautusan. And anyone who disagrees with them, the first thing that they do, inaatake po nila ang kalidad at kaalaman ng mga taong hindi sumasang-ayon sa kanila. Ang magandang halimbawa ito ay yung lalaking dating bulag na pinagaling ng Panginoon. Ilang beses po nila tinatanong yung bulag, paano ka gumaling? Paano ka nakakita? Dahil hindi nila matanggap yung una at yung simpleng sagot ng bulag. Jesus gave me sight. Hindi sila makontento. So ano po ang ginawa ng mga ito? Tinanong po nila yung magulang ng bulag. Sinabi naman ng magulang, matanda na ang aming anak, kausapin mo na lang siya. At habang kinakausap po nila, ini-interrogate po nila ang bulag, dahil hindi po nila makuha yung sagot na gusto nilang makuha, ang sabi po ng bulag, sinabi ko na sa inyo ayaw nyo pa rin maniwala. Gusto mo ba maging alagad niya? At ang sabi po, now this is a form of unbelief, ang sinabi po ng mga Pariseo, ikaw ay makasalanan. You were born in sin. Tapos kami, yung tuturuan mo, wala kang alam. That's what unbelief does. When you look at yung mga debate ng mga atheists and Christians, when it comes to the existence of God, there's a man by the name of Lawrence Krauss. Siya po yung isa sa mga kinikilala, the four horsemen of modern atheism. Kasama po dito si Richard Dawkins, Sam Harris, and others. Sila yung intellectual, sila yung mga pambato ng atheism in our modern day. And naging diskusyon po ng isang Kristiyano at ng isang atheist by the name of Lawrence Krauss, the existence of God. At lahat ng sinasabi ng atheist po nito laban sa Kristiyano ay hindi yung inaatake po nila yung argumento, kundi inaatake po nila yung karakter ng tao. Sabi po ng atheist that you're empty-minded. Only stupid people believe in God. Only people who do not have the proper way of thinking, who are not critical in their thinking, believe in God.
Sabi ni Richard Dawkins sa isa namang tao, this Richard Dawkins is also an atheist, sinabi po niya, people who believe that Jesus died on a cross and this is somewhat honorable, that's a stupid thing to believe. Bakit ganito ang sigaw ng mga tao sa mundo? It's because of unbelief. Sa panahon po ni Isaiah, no, siya po ay nangangaral. Sinabi po ng mga tao in Isaiah chapter 30, huwag kang mangangaral sa amin ng katotohanan. Only tell us the sweet things. Alam niyo po bakit ganito ang reaksyon ng mga taong hindi naniniwala kay Kristo? Dahil kapag pumasok na ang liwanag, instead of lumapit sa liwanag ang mga tao sa kadiliman, sila ay paatras na paatras. And they want to remain in darkness. Yan ang ugali ng mga taong in unbelief. They don't want to hear the truth. They reject it. They twist it. Naghahanap po sila ng paraan, anggulo, kung saan po sila papasok para lang hindi po nila matanggap at mapakinggan ang katotohanan. And you see that in your loved ones, in your family, whenever you're invited to an occasion. Kapag pinag-uusapan mo ng ebanghelyo, bakit iniiba nila ang usapan? Bakit iniiwasan kanila? Bakit pinagtatawanan kanila? Kasi yun ang bunga of unbelief. Kaya ang mga tao po ay natatawa ho sa atin kapag tayo po ay nangangaro sa kanila ng katotohanan dahil in their minds, masyado na sila marunong. That's the truth. Kaya sila natatawa, hindi sila natatawa dahil hindi maganda ang pinapaliwanag mo, natatawa sila dahil in their minds, kahit hindi nila aminin, mas matalino ako sa iyo. Naniniwala ka sa mga ganyang bagay, mangmang ka, hangal ka, para lang sa mga bata yan. Matalino kami, wag kami. Kausapin mo na lang ang iba. Kaya sila natatawa. Dahil sabi mismo ni Pablo, ang taong who is natural, meaning hindi pa niya nararanasan ang pagiging born again, the natural man does not receive the things of God. Dahil para sa kanya, ito ay kamangmangan. So the second characteristic of unbelief na nakikita po natin dito, pagkatapos po nila atakihin po yung alipin, inatake po nila ang crowds. Para sa alipin, naloko ka lang. Para sa mga crowds, mawalang alam naman yung mga yan eh. Sinumpa sila ng Diyos, mga hangal ang mga yan. So ang paningin ng mundo sa mga Kristiyano is mga mangmang. Ang paningin naman ng Diyos sa mga ayaw maniwala, kayo ang mga mangmang. You see? Kaya hindi po pwede magkaisa ang kadiliman sa liwanag. Hindi po pwede magkaisa ang mga Kristiyano sa mga hindi Kristiyano pagdating sa pananampalataya. Bakit? One operates in faith, saving faith. The other one operates in unbelief. Kaya hindi pwede magkaisa. Kaya bilang mga Kristiyano, bakit meron po tayong pagkakaisa sa mensahe ng Ebanghelyo? Bakit may pagkakaisa po tayo sa persona at gawa ng Panginoon? Because we operate on the basis of faith. Pero bakit sa mga Hudyong ito, na inaaralan naman ng mga rabbis, hindi sila nakakaroon ng pagkakaisa? Dahil the only one that can unite people in faith ay ang banal na Espiritu. At ang pundasyon kung paano po niya ni-unite ang mga tao in the faith ay si Kristo at ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi ng mga ito, mga tao lang na walang alam sa kautusan ni Moises ang sumasampalataya sa kanya, sumpain sila ng Diyos. Grabe ang unbelief ng mga ito. So ngayon, tingnan nyo yung transition naman. Biglang dumating ang isang masasabi natin, hindi mangmang sa kautusan. Verse 50. Isa sa mga Pariseyong naroon ay si Nicodemus,
na minsan dumalo kay Jesus, sinabi niya sa mga kasamahan niya, hindi ba't labag sa kautusan natin na hatulan ang isang tao hanggat hindi siya nalilitis at inaalam kung ano ang ginawa niya? So tingnan niyo yung structure ni John dito. It begins off with a servant, then it begins with the crowds, na dahil daw wala silang alam, kaya sila agad nadaya, dumating naman ang may alam sa kautusan. So you would expect na siguro sasabihin ng mga Pariseo, naku, nandiyan na si Nicodemus, nandiyan na yung the teacher of Israel, hindi mangmang yan. You would expect na yun ang sasabihin ng mga unbelieving na Pariseo. Hindi. Maging si Nicodemus, hindi rin nakatakas sa kanilang atake. Verse 52, sumagot sila kay Nicodemus, taga Galilea ka rin ba? Magsaliksik ka sa kasulatan at makikita mo, walang propeta nang gagaling sa Galilea. Na bago ko po ipaliwanag yung salitang taga Galilea ka rin ba, nais ko po ipuntuho sa atin kung ano yung nais bigyan ng depensa or justification ni Nicodemus po dito. Si Nicodemus bilang ruler, guro, teacher of the law in Israel, masasabi po natin, if we're just going to look kung ano po yung kailangan na gawin para maging rabbi sa panahon po ni Jesus, kailangan memorize mo ang buong lumang tipan. In and out, alam na alam mo yan. Kailangan. Or else, hindi ka pwede maging guro. Pangalawa, kailangan maging parte ka ng isang eskwelahan. Kung saan, yung eskwelahan na yan, talagang ang mga tao po that are enrolled there, mga guro talaga. Mga skolar. And thirdly, you need to know the Mishnah. Ano ba yung naging interpretation ng mga iba't ibang rabbi pagdating sa tekstong ito? Kailangan alam na alam mo yan kasi kung hindi, you can't be a rabbi of his caliber in those days. So bakit ito yung binanggit ni Nicodemus? Hindi ba't labag sa ating kautusan na husgaan at hatulan ang isang tao na hindi muna natin pinapakinggan? Saan po siya humuhugot? Sa lumang tipan. Kasi sa lumang tipan, hindi ka lang pwede humato na walang nagpapatotoo. By 2 or 3 witnesses, let every word be established. Pero kung hahatulan mo na yung tao as guilty, na hindi pa natin pinapakinggan, it is unjust. Now, I won't spend too much time on this konting rabbit trail, pero marami mga Kristiyano na naniniwala that the reason why dinedepensahan po ni Nicodemus ang ating Panginoon is because during this period of time, na born again na daw siya. Now, only the Lord knows kung ano po ang naging kondisyon ni Nicodemus, but one thing is for certain, it could also be possible that Nicodemus is defending Jesus not because he's born again, but because he is zealous for the law bilang isang Pariseo. In other words, masyado po siya religyoso. Masyado po siya deboto sa kautusan. Dahil para sa kanila, they want to do very perfect obedience to the law para maituring sila righteous. Law by law, line by line, kailangan natin sundin through the flesh. So marami mga teksto sa lumang tipan na nagsasabi, kailangan 2 o 3 ang magsasaksi bago ka humatol. Eh ang ginawa namang ito, hindi, dakpin mo na. So yun ang rason. Pero you would expect, kagaya nga nabanggit ko sa inyo kanina, dapat ginagalang ito si Nicodemus kasi hindi ito mangmang. Hindi siya yung pagkaraniwan na tao na nakakausap po nila sa daan na konti lang ang kaalaman sa kasulatan. This is the teacher of Israel. And what does unbelief do sa buhay ng mga Pariseo? Naging bastos sila sa guro ng Israel. Paano sila naging bastos? Sumagot sila kay Nicodemus, taga Galilea ka rin ba? Anong ibig sabihin ng taga Galilea ka rin ba? Well, it's like saying, mga kapatid, are you a part of that little town over there na mga walang alam sa buhay?
Well, every time na binabanggit po ang Galilee, at least sa konteksto ng mga alagad ni Kristo, it's always within the framework of being fishermen. And in the Sea of Galilee, nangingisda ang mga alagad ni Kristo. And by the way of Galilee, nangaro si Kristo sa bangka ng mga alagad. So usually, ang mga taga-Galilea ay itinuturing po sa panahon po nila Kristo bilang mga taong walang alam. Kumbaga, kung maihahalin tulad po natin, by contrast and example of universities, let's say Brother Joshua is, let's say, Herzing College, gumraduate ito. Pero ang mga ito, graduate sila ng Cambridge, Oxford, Harvard. So, alin sa dalawa ang masasabi natin mas matalino pagdating sa academics? That was the point in those days. Taga-Galilea ka rin ba? May alam ka ba talaga? They insulted the man. Ang bunga ng unbelief, walang nirerespeto. Ang bunga ng unbelief, walang kinikilalang otoridad. Ang bunga ng unbelief ay kabastusan. Biro mo, guro na yun ng Israel, babastusin mo ng gano'n. Taga-Galilea ka rin ba? Hindi man lang nila tinanong si Nicodemus, bakit nauwi ka sa ganyang klaseng konklusyon? Bakit yan ang naging paniniwala mo o colleague namin? Bakit napunta ka dyan sa ganyang klaseng pananaw? Ipaliwanag mo nga sa amin. Hindi. Wala silang pinapakinggan. Yan ang unbelief. Unbelief is not rational. Unbelief doesn't want to have conversations. Unbelief shuts down any opportunity to discuss the truth. Ang mga minamahal po natin ng mga iglesia ni Kristo, marami ho sa inyo nakaharap ng ganyan. Kapag nakipag-diskusyon ka na malumanay sa mga iglesia ni Kristo, tignan mo mga kapatid kung hindi po siya mauwi sa matinding, mainit na pagtatalo. Bakit po ganon? Kasi yun ang bunga ng unbelief eh. Ang ginagawa po ng unbelief is, they argue to the point where they don't want to listen to what you have to say. So the fact na sinabi po nila si Nicodemus ay isang Galilean, insulto yun sa pagkatao at pag-aaral ng Nicodemus. So tignan niyo po yung transition. Nagsimula muna sa alipin. Then it went to the crowds. And then, yung pinakamataas sa kanila, the teacher of Israel. In other words, wala silang kinikilala. It doesn't matter kung alipin man siya, may konting alam, o may alam talaga, wala silang kinikilala na otoridad because para sa kanila, sila lang ang tama. Yan ang bunga ng unbelief. Pero hindi lang po natapos dyan. Nagkaroon din po sila, mga kapatid, ng lakas ng loob na sabihin na sila mismo alam nila ang kasulatan. Ang ginagawa po ng unbelief is that it produces errors by making what? Untruthful claims. Ano po yun? Well, let's look at the verse 48, the first one. Ano po yung mga untruthful claims ng unbelief? Verse 48, may nakita na ba kayo mga pinuno o mga pariseyong sumasampalataya sa Kanya? Wala. So, ang ginagawa ng unbelief is, they don't look at the evidence, they don't care about evidence, they don't want to search for evidence, basta kung ano yung paniniwala nila, hanggang doon na lang. Wala! But there's a problem here. Kung babasahin po natin ang chapter 12 ng John, chapter 12, verse 42. Chapter 12, verse 42. Totoo po ba na walang naniniwala ng mga pinuno o mga paraseyo kay Kristo? Chapter 12, verse 42. Tignan po natin. Ganoon pa man, maraming pinuno ng mga Hudyo ang sumampalataya kay Jesus. Pero inilihim nila ang kanilang pananampalataya
dahil takot silang hindi natanggapin ng mga Pariseo sa mga sambahan. So nakakahiya yun. Ang nakakahiya sa bunga ng unbelief is yung salita ng salita, nakikipagtalo na siya ang tama, pero hindi mo niya siniyasat o sinurimiligi ang lahat ng impormasyon bago magsalita. Yan ang nagagawa ng unbelief. Kaya nga, when you look mga kapatid in the world, saan po nakukuha ng mundo ang kanilang impormasyon? Madalas. Kapag sinasabi nila, ang Biblia ay punong-puno ng kamalian. Anong source nila? Google. Anong source nila? Wikipedia. Anong source nila? Facebook. Pero they'll never read the Bible for themselves. They will never look at the primary sources. They will never actually read and dig it for themselves, kundi kung ano yung sinabi ng internet, yun din ang paniniwala ko, and I don't care because I don't believe it. Ganyan din ang mga Pariseo. Nagsasalita po sila na may katapusan na hindi mo na po nila tinitignan muna kung totoo nga ang kanilang sinasabi. Ganyan din ang ating mga minamahal na atheists. There is no God. When you say, there is no God, and tapos na ang usapan, that means, siniyasat mo, naglakbay ka sa buong universe, at nakita mo, napatunayan mo, walang Diyos talaga. Meron naman sa kampo po ng mga Kristiyano, on a more non-essential argument, di ba, nagkakaroon po ng pagtatalo yung tinatawag ng mga cessationists and continuationists. Sinasabi po ng ating mga kapatid na continuationists, nagpapatuloy pa rin ang pagkilos ng banal na Espiritu through speaking in tongues, through miracles, and etc. Ang sinasabi naman ng ating mga kapatid na cessationists, no, natapos na yan. Natapos na yan in the first century. Pagdating po sa posisyon ng ating mga kapatid na continuationists, they can be misinterpreted by saying, nagpapatuloy pa rin ang revelation even outside of the Bible. Ang kahinaan naman ng posisyon ng ating mga kapatid na cessationists, nilakbayan mo na ba ang buong mundo para sabihin mo na hindi na kumikilos sa Panginoon through miracles? O hindi na talaga nagsasita ang tongues ang buong body of Christ in all areas of the world? So whatever the case might be, the point is this: bakit ka nauuwi sa isang konklusyon? Dahil para sa mga Kristiyano, kaya natin tinatanggap that Jesus is in fact the Christ, bukod pa sa supernatural work ng Espiritu Santo sa ating buhay, is because the Spirit has led us into all truth. Nakita natin from the Word of God, through multiple books of the Bible, na si Kristo na nga, the fulfilled and promised Messiah. So nakakahiya ang mga ina-argue ng mga Pariseo. Biro mo, sinabi nila, may mga pinuno ba o mga Pariseo sumampalataya sa Kanya? Wala! Nakita natin sa chapter 12, marami din pala. Nakakahiya yun. Yun ang nagagawa ng unbelief. Unbelief doesn't care about evidence. Unbelief is not critical in their thinking. Unbelief, kahit na ipresenta mo na ang ebidensya sa kanila tungkol kay Kristo, ayaw pa rin nila tanggapin. Because of unbelief. Pero hindi lang po natapos diyan. Ito pa yung nakakahiya na argumento ng mga Pariseo. Verse 52. Sumagot sila kay Nicodemus, taga Galilea ka rin ba? Magsaliksik ka sa kasulatan at makikita mong walang propetang nanggaling sa Galilea. Brother Josh, paano po yun isang halimbawa na sila po ay nakakahiya sa kanilang sinabi? Now notice the argument ng mga ito. Nicodemus, suriin mo maigi ang kasulatan na wala kang makikita na propeta manggagaling sa Galilea. So challenge po nila si Nicodemus. Look into the scriptures. I demonstrate to you that there is no prophet that comes from Galilee. Paano po yung naging nakakahiya?
dahil may dalawang propeta na nanggaling sa Galilea ayon sa lumang tipan. Unang-una, yung propetang Jonas. Kung atin po babasahin, 2 Kings chapter 14. Ikalawang Hari, kapitulo 14. 2 Kings chapter 14, talatang 25. 2 Kings chapter 14, verse 25. Tignan niyo po ang nakalagay po dito. 2 Kings chapter 14, verse 25. Nabawi niya ang mga teritoryo ng Israel sa pagitan ng Lebo, Hamat, hanggang sa dagat na patay. Tulad ng ipinangako ng Panginoon ang Diyos ng Israel sa pamagitan ng anak ni Amittai na si Propeta Jonas na taga Gat-Hefer. Now, yung mga lugar na binanggit po dito kung saan nanggaling si Jonah is within the regions of Galilee. So yung sinasabi po ng mga Pariseo kanina, Nicodemus, suriin mo ang kasulatan, wala kang makikita propeta na nanggaling sa Galilee, kitang-kita ho natin dito sa ikalawang hari na yung pinanggalingan ni Jonah is within the area of Galilee. Arugante na ang mga Pariseo, mali-mali pa ang kanilang mga sinasabi. Pero hindi lang ho si Jonah, maging si Nahum. Kung atin po babasahin, Nahum chapter 1. Nahum chapter 1, beginning at verse 1. Tignan niyo po ang nakalagay. Nahum chapter 1, beginning at verse 1. Ang mensahe ng aklat na ito ay tungkol sa Nineveh. Ito'y ipinahayag ng Panginoon kay Nahum na taga Elkosh. Again, ulitin ko ho. Ang mensahe ng aklat na ito ay tungkol sa Nineveh. Ito'y ipinahayag ng Panginoon kay Nahum na taga Elkosh. Now, ang tanong, saan po located ang Elkosh? Maraming mga eskolar na nagbibigay po ng mga ilang kandidato na lugar kung saan po posible nakalocate ang Elkosh. May nagsasabi ang Elkosh is in Assyria. Pero marami ang naniniwala na ang lugar ng Elkosh is within the vicinity of Galilee. And if this is correct, maling-mali ang mga Pariseo. In other words, sa kakasalita po nila, sa kakatutol po nila, sila mismo ang nagbibintang, sinasabi nila kay Nicodemus, suriin mo nga, pag-aralan mo nga, basahin mo nga. Ang pinapalabas po nila in their unbelief, hindi mo binabasa maigi ang Biblia. Pero kitang-kita ho natin in 2 Kings 14, Nahum chapter 1, dalawa ang propeta na nanggaling sa Galilee. So, with that being said, mga kapatid, if we ask the question, ano po yung nais po ihatid po sa atin ng Diyos this afternoon? Kung hindi po tayo binigyan ng pananampalataya ng Diyos upang manalig kay Kristo, hindi imposible na ganito ang maging ugali din natin. Brother Josh, hindi ako ganyan. Really? Nung ikaw ay Katolikong Romano, hindi naging ganyan ang ugali mo? Hindi ka mapagsabihan? Tinatawanan mo yung mga nananalig kay Kristo ng tama? Hindi mo sila inuusig? Hindi mo sila pinagtatawanan? Hindi naging matigas ang puso mo noon? Oo nga no. Kaya yung nakita po natin na pag-uugali sa mga Pariseo, it may not be the exact same words na sabihin po natin sa ibang tao, pero our unbelief is no different. Nung tayo ho ay hindi pa mananampalataya, hindi mo hinanap ang Diyos, hindi mo tinanggap ang mensahe ng Ebanghelyo, wala kang pagmamahal, hindi mo iniimbestigahan ng maigi kung totoo nga ang pinapakinggan mo. Because that is the state of unbelief that we were once in.
Pero ang tanong, bakit ka nanalig kay Jesus? Dahil sa biyaya po ng Diyos at sa kanyang pagmamahal po sa bawat isa sa inyo, binuksan niya ang ating mga mata. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil matalino ka, kundi dahil sa kanyang kabutihan at biyaya, dinala ka kay Kristo. At wala po tayong pinagkaiba sa mga taong bulag, kagaya po ng taong bulag sa John 9. I was once blind, but now I see. Kaya mga kapatid, napaka-importante ho na maunawaan po natin kung ano po yung maging ugali dapat ng mga Kristiyano na naliwanagan. Kapag meron po tayo natututunan po sa salita po ng Diyos, hindi dapat ganito ang ating pag-uugali o ganito ang ating paningin sa ating mga sarili. Dahil kailangan po natin alalahanin kung ano yung original natin na estado noon nung tayo ay hindi inilalapit ng Diyos kay Kristo. We were in unbelief. A person who is unbelief ay nasa ilalim ng galit ng Diyos. A person who is in unbelief is under God's wrath, is awaiting final judgment. Pero inalis tayo ng Diyos from unbelief. Matter of fact, kung titignan po natin ang istruktura ng John chapter 7, paano po sinimulan ni John ang chapter 7? He begins off with this. Yung mga kapatid ni Kristo ay hindi naniniwala sa Kanya. And then tinapos po ni John in chapter 7 by saying, hindi rin naniwala ang mga Pariseo. In other words, nagiging controversial lamang si Kristo kapag si Jesus ay hindi natin tinanggap o kinilala. Pero ang tanong, paano po maliliwanagan ang tao sa katotohanan ni Kristo? Kailangan po niya ng ilaw. Kailangan niya ng liwanag. At yung liwanag at yung ilaw na yan ay nanggagaling kay Jesus. So maaari mga kapatid, hindi nyo pa binabasa ang buong Biblia, pero tinanggap mo naman si Kristo. Minahal mo si Kristo at ninanais mo na kilalanin siya. Mas higit ka sa mga Pariseyong ito. Maaari, iilan ng mga verses ang alam mo at kaya mong i-memorize, pero deep down in your heart, mahal mo ang Panginoon, pinagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Mas higit ka sa mga iskolar sa panahon po nila Kristo. Bakit? Dahil ang tinataglay mo ay hindi yung credentials, ang tinataglay mo ay hindi yung mga secondary literature na information, ang tinataglay mo is the very gift of God na binigay sa atin, and that is Christ. So kahit na ituring po tayo ng mga mundo bilang mga taong hindi dapat kilalanin, bilang mga taong walang alam, bilang mga taong mangmang, that's absolutely fine. You know why? Because we have Christ. Hindi man po tayo kilalanin ng mga tao sa mundo, pero ang pinaka-importante mga kapatid, kilala tayo ng Diyos. Maaari nilalait ka sa iyong trabaho. Maaari pinagtatawanan ka ng iyong mga kamag-anak. Maaari minamaliit ka ng mga tao, pinagtatawanan ka ng mga tao sa mundo dahil pinanghahawakan mo ang iyong pananampalataya. Pero on the day of judgment, mawawala lahat ng tawanan. Mawawala lahat ng mga mockery. Yung mga taong nanlait sa inyo, pinagtawanan kayo, binaliwala ang mensahe ninyo. Kung sila ay namatay at hindi sila nagsisi, sigurado haharap sila sa Panginoon at walang tatawa doon. Yung mga nagtawa kay Kristo, nung pinagtatawanan po nila ang ating Panginoon, nung siya'y binugbog, nung siya'y sinuotan ng crown of thorns, yung mga Romanong yon na naglait sa ating Panginoon, niloko siya, o sige hari, tumayo ka na hari, sige lang. Haharap din sila sa Panginoon bahalang araw. At sigurado, they will not make fun of Christ. The Muslim friends that we have,
that reject Jesus with a passion. Our atheist friends that laugh at us for believing in God. Lahat yan kapag hindi ho sila nagsisi, haharap sila sa Diyos at walang tatawa sa kanila. It's a scary thought. Yung mga tao mahilig mga tuwiran. Ito na kasi yung paniniwala ko. Ito na kasi ako . Wala silang maidadahilan on the day of judgment. Haharap din sila sa Panginoon. Ang trabaho po ng church ay hindi baguhin ang mga tao. Ang trabaho ng church ay sabihin ang katotohanan. Pagtawanan ka man o hindi, tanggapin man ang mensahe o hindi, you have done your job as a faithful servant. Preach Christ to the world. Live for Christ before an ungodly world. Because there will be a day of judgment. Ngayon, bago po magtapos, maaari ho natin tanungin, Brother Joshua, bakit hindi natin binasa ang verse 53 of John chapter 7? Napansin niyo po ba naka-bracket siya kanina? Yung bracket po na yon goes all the way through to chapter 8, verse 11. Bakit hindi natin binasa ang verse 53? Dahil kung loloobin po ng Diyos, nais ko po maipaliwanag po sa atin next Lord's Day yung rason na iyon. But as of now, ang pinaka-importante po sa lahat is this. Sa aming mga minamahal na mga bisita, are you in a state of unbelief? Or are you in a state of belief? Meaning, handa mo ba ibigay ang iyong buhay kay Kristo? O hindi ka pa handa? Ang taong hindi pa handa na ibigay ang kanyang buhay kay Kristo at hindi pa handa magsisi sa kanyang mga kasalanan ay isang taong hindi naniniwala sa requirements ni Jesus. Kaya hindi natin pwede sabihin, naniniwala naman ako kaya lang hindi pa ako handa. Unbelief pa rin ang tawag doon. Naniniwala naman ako kay Kristo kaya lang may sariling paniniwala kasi ako . Unbelief pa rin yun. Kahit pagandahin pa natin, kahit i-decorate pa ho natin ng lahat ng mga pangangatwiran ho natin, it's still unbelief. Belief comes with humility. And wherever there is true faith, there's humility. And wherever there's humility, there's brokenness. And wherever there's brokenness, there's remorsing over sin. And wherever there is remorsing over sin, there is salvation. Everything na nabanggit ko po sa inyo kanina ay hindi makikita sa unbelief. May God open the hearts of men this afternoon na hindi po tayo mahulog sa unbelief. For without faith, it is impossible to please God. As we pray.